So, hi guys! Kumusta? So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang interview ni Sir Olives, of course, kay Kalinga Pido. Yes, sa wakas, nalalaman din natin kung ano na, kumusta na ang kalagayan ng puso ngayon ni Kalinga Pido at kung ano ba ang gusto niya, ano ba ang reaction niya sa lahat ng mga nangyayari. Kasi so far, talagang naging tikom ang bibig ni Kalinga Pido sa lahat ng kung anumang mga issue-issue. Pero, nung mga nakaraan, medyo late na rin akong react dito kasi wala nga akong connection. Sa wakas, narinig na natin ang saloobin ni Kalinga Pido. Maraming kumontra guys, maraming tumaas ang kilay, maraming disagree, maraming hindi bumilib sa sinabi ni Kalinga Pido kasi maybe sa tingin nila ay too good to be true nga si Kalinga Pido dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, ang gusto pa rin ni Kalinga Pido ay magkaayos sila ni Viancy, peace of mind, and syempre gusto niya ng second chance. So, question mark yung second chance na yan kung ano bang klaseng second chances ang gusto ni Kalinga Pido. Dahil nami-misinterpret na naman ng mga person yan, lalo na yung mga anti-Kalinga Pido talaga na talagang lahat na lang ng mga sasabihin ni Kalinga Pido ay para sa pandinig nila mali na. Okay? So, ngayon, sa abot ng aking makakaya, susubukan nating intindihin ang gusto ni Kalinga Pido kung ano ba talaga ito. So, syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, atid na vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Unang-una, maraming salamat kay Sir Olives, kay Preda, and of course, kay yung kasama niya, nakalimutan ko kung yung pangalan. Pero somehow, hindi man lahat yung gusto nating marinig kay Kalinga Pido, pero kahit papano, meron tayong clue. Okay, sisimulan na natin. Kasi may mga alam ako na parang mansilan kasi may mga comment alam ako na parang hindi ko iniisip yung mga pangit na alaala. Kasi ang pangit nung nung pipiliin mo yung pangit na alaala. Okay guys, si Kalinga Pido ay gusto niya ng magkaayos sila ni Viancy, second chances kumbaga sa lahat ng mga nangyayaring pangit, 'di ba? Sigurado naman ako na somehow ay sumama din ang loob ni Kalinga Pido, pero para sa kanya guys, nangingibabaw pa rin ang kagustuhan niyang maging maayos at gusto niyang isipin yung mga magagandang nangyayari sa 2 taon na yon, o hindi rin biro yung 2 taon na yon, so maksis talaga yung 2 taon na yon kaysa pangit na mga nangyayari. Mas gustong alalahanin ni Kalinga Pido yung mga magagandang samahan, yung mga maayos pa sila kaysa nung mga hindi magandang nangyayari. So, ako naman, hindi natin ma-blame si Kalinga Pido kasi siya naman talaga ang nakaramdam ng kung ano man ang samahan nilang dalawa, premium, yung talagang on-cam or off-cam. Kasi sila lang talaga ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nararamdaman nila at kung gaano kaganda yung naging samahan nila noong mga panahon na okay pa ang lahat. So, si Kalingap Ido ay kung gusto niya na maging maayos, okay na okay din ako dyan. Sa totoo lang. Kasi, well, kanya-kanya nga naman tayong mga tao. Sa kanya kasi, siya yung tipong tao na hindi niya gusto na magdala ng sama ng loob. Para sa kanya, ang bigat-bigat. Para sa kanya hindi siya makakatulog. So, gusto niya i-let go. Gusto niya yung matapos man sila, gusto niya ng maayos. Ay, bihira to. Kasi syempre magkaramihan, majority sa mga manunood sa totoo lang, ano mo na yan, kalimutan mo na yan, wag na yon, hindi na kailangan yung closure, hindi na kailangan pang magkaayos pa. Yung mga nangyayari, it's already a closure. Diba? Sometimes, without closure is a closure already. Yun yung gusto nilang isipin. Pero si Kalinga Pido, iba. Ay nako, ano ba? Syempre, ang masusunod, yung kagustuhan ni Kalinga Pido kasi kung yun yung makapagbigay sa kanya ng kasiyahan, kung yun yung magpapagaan ng kalooban niya, kung yun yung ano niya 'di ba?
So, yun ang masusunod. Eh, tayo, tamang ano lang tayo, comment. Kasi, didibdibin yan habang buhay mo. Ikaw ay magdadala nun eh. Yes. Hanggang di mo nire-release yun, Mhm. hindi ka makukontent sa buhay. Yes, correct. Okay, so si Kalinga Pido ayaw niyang magdala ng sama ng loob sa araw-araw. Gusto niyang mapag-usapan. Actually, nakapag-usap naman na sila, di ba? Hay, ang hirap. Oh, 'di ba? Sa mga solid supporters ni Kalinga Pido, sigurado ako na proud sila dito sa magiging desisyon ni Kalinga Pido na nangingibabaw pa rin sa kanya yung pagiging mabuting tao sa kabila ng binato na siyang kung ano-anong mga issue, kung ano-anong mga tinatawag sa kanya, pero ang pinipili niya is yung kabutihan pa rin, yung magkaayos pa rin, yung mapag-usapan pa rin. Hindi lang ako sure kung ano ba ang kailangan pa nilang pag-usapan. 'Di ba? Sa kanilang dalawa na lang 'yon, sigurado. Kung ano pa bang mga katanungan ni Kalinga Pido sa isipan niya, meron pa ba? Malay natin. Kasi 'yun nga gusto niya eh. Para maging magaan sa kalooban niya ay kailangan niya ng closure. Tama yun. Kumbaga, pagpapatawa dyan yung doon tayo nagiging malaya. Yes. Sabi ko ka, Yes. yung pag-forgiveness, Yes. forgiveness. Pagpapatawad pa rin ang gusto ni Kalinga Pido. O, 'di ba? Maaring marami sa mga viewers ang nasasaktan, naiinis, nabubuisit pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin totally maka-move on. Hindi nila matanggap na ganun ang nangyayari at ganun yung ginawa nila kay Kalinga Pido. Pero kay Kalinga Pido, ano magagawa natin? Gusto niya ng forgiveness, gusto niya ng maayos, gusto niya ng wala siyang dinadalang sama ng loob. O 'di ba? Dapat meron tayong mga ganyang gininto ang puso. Saka, yun naman, leksyon ng ano eh. Sa pagdalitaan tayo lagi. Lagi tayo sa uso, sa Diyos, yun ang pinaka-leksyon. Lagi na. Sa totoo lang kasi si Kalinga Pido, hindi ko rin mabiblame kung bakit ganito yung pinipili niyang desisyon. Kasi kung malapit talaga siya kay Lord eh, 'di ba? Mas gugustuhin talaga niya yung magpapatawad, gugustuhin niya yung maging maayos ang lahat. Although sa part ni Kuya Val, hindi rin natin masisisi na masakit, mabigat para kay Kuya Val ang mga nangyayari. It's another ibang usapin naman na 'yon. It's between Kuya Val and sa pamilya naman na Batalero 'yon. Eh itong issue na to between kay Kalinga Pido and kay Beyonce, ay gugustuhin niyang magkaayos pa rin sila. Oh. 'Di ba? Magkaayos in a way na hindi sa pangalawang pagkakataon na magkaroon sila ng romantic relationship. Maaring sa ngayon, ang priority ni Kalinga Pido, magkaayos sila, magkausap sila, magkaroon ng closure. In a way na mapag-usapan nila yung mga bagay-bagay. Pero hindi sa paraang gusto natin na magkabalikan sila, second chances agad-agad, 'di ba? Yung iba diyan, hinuhusgahan nila agad si Kalinga Pido. Inayawan na nga, 'di ba? Gusto pa rin ng second chances na magkaroon sila ng magandang usapan kahit papaano at mapag-usapan nila or maitanong ba nila sa isa't isa kung anong kulang, kung anong nangyari, but then gusto nilang, siguro si Kalinga Pido gusto kong intindihin siya na gusto niyang maging maayos, na sa kabila ng hindi naging maganda yung ending nila, gusto pa rin niya yung maging maayos, o 'di ba? Na magkaayos sila. Bihira nga, pero 'yon yung gusto niya eh. Ano magagawa natin? 'Di ba? Gusto niya yung okay ang lahat. Yung walang binibitbit na sama ng loob. Ay, yung kung iba pa na ganito bahala na. Time will tell. Kung kailan bababa yung sama ng loob natin at nang magkita tayo ng hindi inasahan at doon ay okay, so doon tayo magkakayos. 'Di ba? Pero okay, si Kalinga Pido to Yung pagmamahal ang pinakapangunahin. Pagmamahal yung piliin. Laging labang unahin. Give love. Para at least, kasi pag masama kasi yung nasa isip mo na revenge yung mangyayari Ay, dyan. pangit yung revenge Diba? kasi laging sa dulo, walang hindi, parang magulo-gulo lagi ang ano mo eh.
Sa totoo lang, kapag laging negative yung nasa puso mo, nasa isip mo, talagang tama naman si Kalinga Pido, magulo. 'Di ba? Parang walang katahimikan at wala kang magandang magagawa kapag puro revenge, puro kasamaan yung nasa isip mo kung paano mo babalikan yung taong gumawa ng masama sa'yo. Eh sa kanya, wala. Eh isipin nyo naman, ang daming mga nangbabash kay Kalinga Pido, di ba? Araw-araw, iba't ibang mga issue, pero imbis na magsalita siya, imbis na magagalit din siya, hinayaan lang ni Kalinga Pido. That's what we call maturity. Grabe, level 99.9. Ganon. Hindi lahat ng tao ay kaya yung ginagawa ni Kalinga Pido because the normal person ay agad-agad ang isipin revenge. 'Di ba? Eh, kasi lalo na, hindi basta-basta yung mga nangyayari, pero kay Kalinga Pido, nangingibabaw sa puso niya ang pagmamahal, yung magandang naging samahan nila, nangingibabaw at iniisip niya ang magandang nangyayari sa loob ng 2 taon na yon sa kung anumang mga, kaysa kung anumang mga nega at pangit. O, 'di ba? Sana all. Walang magandang kaihantungan. Sa war baga, wala nung panalo sa war eh. Totoo. Laging Lahat may naman cash talo. sa both parties. Mhm. Pinaka-the best yan. Peace. May dumating na girl. So ayun, naririnig naman natin ang gusto ni Kalinga Pido talaga. Ay, magkaayos sila. Second chance na magkausap sila, pero not second chance na in a relationship, romantically relationship like yung katulad ng iniisip ng karamihan na magkakabalikan. Hindi yon, malay natin. Only God knows. Pero sa pagkakataong ito, ang gusto lang talaga ni Kalinga Pido, closure. Kahit yung iba ay hindi na sumang-ayon, bakit? Para saan pa yung closure? 'Di ba? Tapos na. Ang dami ng mga nangyayaring pangit, hindi na kailangan ng closure. O ganun. Pero wala eh. Ang gusto pa rin ni Kalinga Pido is magkaroon ng closure, mapag-usapan nila kung ano man ang mga kailangan pa nilang pag-usapan. 'Di ba? So, I hope na maibigay nila sa mga sarili nila ang gumugulo kung meron pa man silang mga what if, mga kung ano pa mang mga ano nila sa puso nila, 'di ba? Kasi ayun, nagugulat din tayong lahat sa mga nangyayari, 'di ba? So, somehow si Kalinga Pido hindi niya agad sinusgahan si Viancy na masama ang tao, na gano'n na lang ako, kawalang kwenta sa'yo. Somehow, naniniwala siya na may mga taong naka-impluwensya kung bakit nagkaroon ng ganitong desisyon yung tao din. 'Di ba? So, naniniwala pa rin si Kalinga Pido sa kabutihan ni Viancy. Sa bagay, sila yung nagkakasama, 'di ba? Nakakalungkot lang sa party natin na nanonood sa kanila na gano'n yung mga nangyayari, agad-agad madali tayong manghusga. Nakaka-disappoint naman talaga, pero naintindihan ko din si Kalinga Pido. Kasi kung siya yung tipong tao na hindi makakatulog, sumasakit yung ulo, mabigat ang pakiramdam kapag may iniisip na may taong galit sa kanya, may mga bagay na hindi na pag-uusapan, lalo na kung yung tao na yon ay naging malaking bahagi sa buhay niya. Well, let's see. Let's watch and learn kung anong kayang magagawa ni Kalinga Pido pagdating sa inaasam-asam niyang closure. Sana magkaayos sila, mapag-usapan nilang dapat nilang mapag-usapan, guys. Hopefully. So sa usaping sa usaping magkaroon ng bagong girl, well, practically, darating at darating naman talaga yun. Bata pa si Kalinga Pido. Bata pa rin si Viancy. Marami pang pipila dyan. Maraming pipila. Alam nyo na yan. Diba? Given naman na yan. Hindi naman pwedeng tatanda silang dalaga at binata, diba? So, meron at merong darating na bagong tao na mamahalin nila. Diba? So, it's okay. It's fine. Deserve naman nilang maging masaya talaga sa taong talagang totoong mahal sila at totoong mamahalin nila. Okay, so ako, support ako kay Kalinga Pido sa kung ano mang gusto niyang magkaayos, okay, fine, 'di ba? Kung yun yung magpapagaan ng loob niya, edi okay. Tayo naman kasi, it's easy for us to say sa kung ano mang mga naiisip natin kasi wala tayo sa sitwasyon kung ano man talagang nangyayari sa kanila, kung ano man talagang totoong ugnayan nilang dalawa.
At kung ano man talagang totoong estado ng kanilang mga puso ngayon. Only them knows and only God knows. So ayun lamang guys, maraming salamat. Kaya kayo anong sa tingin nyo, okay ba kayo sa gusto ni Kalinga Pido na magkayos at pagpapatawad ang nangibabaw sa puso niya, magkaroon ng closure? O, di ba? Napakabuti. Thank you so much. Bye-bye.